napagkasunduan na natin, hindi lang natin ginagamit. Yung hotline, di ba? Di ko maalam kung kapag meron tayong reklamo, kung nagagamit yung hotline, parang in theory nandyan yan, pero mas mabuti pang batikusin ng mga spokesperson ng kung sino-sino ang China kaysa ginagamit ang hotline. Sabi dito, sabi niya, ni Marinel Macyon, kaso di mo alam kung kailan ka maniniwala kay BBM. Dami niyang binibitawang salita na di naman niya ginagawa. Yes. Ito sabi ni Marinel, ha? Naiintindihan ko po kayo, Marinel, no? So, hindi talaga natin alam kung kailan tayo maniniwala kay BBM sa dami niyang binitawang salita. Tama po. Kaya nga, ang binanggit ko sa inyo, nakatingin ako kay PRRD. Diba? Kaya nga yun ang binanggit ko, it doesn't matter na kung totoo yung sinasabi niya or hindi. Hindi sa pagiging panatiko ako kay PRRD, pero pagdating sa politika, I know, master yan. Master tactician yan si PRRD. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? So, kung totoo man ang sinasabi ni BBM or hindi, hindi na masyadong mabigat. Kasi ang titingnan ko, ano ba ang ginawa, ano ba ang cue ni PRRD sa atin regarding kay BBM? Naintindihan niyo po? Kasi alam ni PRRD yung ginagawa niya. So kung yan ay style niya or tactic niya or hindi natin alam or honestly talagang okay siya kay BBM ngayon, hindi natin alam. Pero isang sign po sa akin yan that I will take the cue from PRRD. Just like before. Hindi po ako nagbabago. Just like before. Hindi kami sumunod dito sa Uniteam. Naintindihan nyo na po. Kasi nga, kung pagdating sa politika, malalim si PRRD. So nakikita niya. It means, hindi siya stupid. Kung totoo man or hindi, yung sinasabi ni Marcos or hindi, pero si PRRD alam niyan. Alam niya yun. Kaya, kung totoo o hindi. Kaya nga, let's take the cue from PRRD. Yun po yung sinasabi ko. At the same time, yung sinabi niya ngayon, specific. Pwede nating singilin. Diba? Singilin natin. Kasi hindi naman ito yung pangakong generic, na parang babangon, magkaisa, hindi. Specific. Hindi dapat impeach si Sara. Maliwanag yun. Tuloy tayo. Alam niyo po sa relasyon, sa diplomasya, hayaan niyo na silang mag-usap. Kayo mga spokesperson, manahimik muna kayo dyan. Attorney, ano naman ang masasabi mo dito sa recent trip? Parang ngayong gabi yata babalik na sa bansa si PBBM and meron siyang mga usap. Pero kapansin-pansin na meron mga analyst or mga critic na yung pakikipag-usap natin sa China, doon sa US, parang hindi na ayon sa protocol ba yun? Or parang super sideline na ba talaga sa APEC at hindi na plano? Pero yung best friend BFF daw natin na US, parang grabe yung pag-welcome sa China. Chinese president. Umiiyak ngayon ang magpinsan. Patay tayo. Gusto natin makipag-gera, pero inasa natin makipag-gera, nakipag-batil. Huwag naman kayo umiyak. Kayo talaga. Mabuti po yan na magkaroon ng mahusay na relasyon doon sa dalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig ngayon. Dahil ang lakas po nila ay nakasalalay sa isa't isa. At kapag sila'y parehong malakas din po tayong mga mas maliliit na ekonomiya na nakasandal sa kanilang ekonomiya. Huwag na po kayo umiyak. Panandalian nyo lang po yan. Anyway, pwede nyo pa naman bayaran yung mga binabayaran ninyo para gawing demonyo ang China. Ginagawa nyo naman po yan, kayo naman. Pero, ang katotohanan,
pati po si President Biden, inamin niya na kinakailangan maging mas mabuti ang relasyon ng China at ng Amerika. Yun, maliwanag yun. No. Sabi ni Biden, President Biden at President ng China, no, sinabi ni Biden, kailangan magkaroon sila ng magandang relasyon ng China. Sabi ng Presidente ng Amerika. So, ngayon, Biden, pro-China ka. Amerika, ang mga kano, pro-China. Ang sarap tawanan nitong mga to. Ha? Samahan ninyo ako, tawanan ko na 1 kilong isang tuwa. 1 kilong isang tuwa itong mga dilawan. Etong sigaw ng human rights. Etong sigaw ng ICC. Etong sigaw ng mga pro-China kayo. Di bumalik sa inyo, mga animal. Si Biden, nakipagkita. Inamin, pro-China ka, Biden. Mga bayan black, kamusta na? Ay, kamusta na ang script ng mga dilawan? Oh, tatawag pa kayong tae. Kayo, dilawan tae. Basag ang script nyo. Dati, tawag nyo sa amin, pro-China. Oh, yung mga loyalista, tawag sa amin, pro-China. Nakipagkita si Marcos. Marcos, pro-China. Nakipagkita rin si Biden. Biden, pro-China. Oh, kita nyo kayo. Ito Ito ang bagay. Serious na tayo, serious. Hindi, natatawa ko sa mga dilawan. Basag na basag sila dito. Ito, serious Hindi natin pwedeng ikahon ang mga bagay-bagay. Ikaw, pro-China. Ikaw. Ano ka? Meron pang iba, meron pa ako nadidinig. Ikaw, mga Tito, Vic and Joey. Ikaw, mga pang-generic itbula. May ganon. Huwag po natin ikinakahon ng tao. Kayo dilaw. Kayo pula. Kaya ako di ko sinasabing, may bantag vlogger. Hindi po. Magkaibigan kami ni Bantag. Pero pag may mali siya, sasabihin ko. At pag may mali ako, sasabihin niya. Hindi pwedeng bantag vlogger ako. Hindi pwedeng oo lang din siya ng oo sa akin. Hindi ko sasabihin DDS vlogger ako. Hindi rin ako dilawang vlogger. Hindi rin ako pulawan vlogger. Huwag po natin kinakahon ng tao. Kasi kung ganyan ang mga perception nyo, yari kayo. Di sumoplak sa pagmumukha nyo. Para kayong mga sabing, pinutukan kayo sa mukha. Di ba? Ang Amerika pro-China. Kasi pag kinahon nyo ang isang tao, pag kinahon nyo ang isang bagay-bagay, mababaw kayo. Mababaw. Hindi pwede. Hindi. Basta tayo. Magkasama. Galit tayo dyan. Nagtatanim lang kayo ng hatred. Hindi kayo para sa bayan. Para kayo sa sarili nyong agenda. Para kayo magtanim ng galit. Basta tayo, ha? Tayo. Kunwari lang to, kunwari. Tayo. Galit tayo kay Boss Dada. Tayo. Galit tayo kay Banat Bay. Hindi ganun. Miss tayo. Dapat, love natin si Boss Dada. Hindi ganun. Tayo. Kasi love natin si Banat Bay. Hindi rin ganun. Tama si Garski, kampi-kampi yan. Hindi. Depende yan sa issue. Agree ka sa kanya, so be it. Ngayong meron siyang issue, hindi ka agree, di so be it. Bukas ayos pa rin kayo. Di ba? Kasi merong hindi pagkakasunduan ng Amerika at US. Tandaan po natin ito, ha? Pero wag natin kakalimutan. Above all else, ang importante, walang gera. Kung kinakailangan, kainin mo yung pride mo, kainin mo yung agenda mo para sa mas malawak at mas papakinabangan ng iyong bansa, doon ka. Huwag yung basta ako galit sa China kasi US ako. Ako China, galit ako sa US. Sino? Sige, pag naggera.
pare-parehas kayong talo. Pare-parehas kayo may patay, pare-parehas tinamaan ang ekonomiya ninyo. Coach, agree ka ba sa ginawa ni Biden? Siyempre! At all cost, ayoko ng gera. Huwag po nating kinakahon ng mga bagay. Ang importante, let's try to compromise para sa ikakabuti ng mas marami. Huwag tayo makipagtigasan. Ako, masayang-masaya, nagkita yung dalawa. Mas makikinabang ang buong mundo sa pagkikita nila. Kaysa tayo, alam mo ang problema sa atin? Tayo pa, hindi naman lahat. Tayo. Hindi kayo, hindi ako. Kayo pa ang nagpapainit ng sitwasyon. Hindi! Gera tayo sa China. Hindi! Huwag tayong papahapi. Tanga. Imbis na natutuwa kayo na nag-aayos para walang gulo, gusto nyo pa ng away. Kala nyo naman susugod. And I'm very, very happy to this. Magkasundo. Ngayon, anong issue? Sino may kasalanan? Wala na akong pake. Ang importante, magkaayos. Huwag na magpataasan ng ihi. Kaya, again, wag nating ikinakahon ng mga bagay-bagay. Let's be matured. Let's act our age. Hindi pwedeng ito. Hindi tayo bata na, kampi-kampihan tayo. Ito. Basta galit tayo kay galit tayo diyan kay kay Ginamix Videos Ano yan? High school? Hindi, siya kanibasa ko Oh. Bakit? Sa panahon na, parang pinabayaan na niya yung Ukraine. Binuyo na biyo. Lumabang ka, suportado ka namin. Ngayon, wala na kaming pera. Sorry diyan ka na. Tsaka hindi kasama sa budget. Diba? At hindi kasama sa budget talaga. Tapos ngayon, pumuntok ang Israel akala nila, palibasa, suportado nilang solid ng Israel, makikinig. Itigil mo muna yan nang tayo naman ay makapagbigay ng humanitarian assistance. Hindi siya pinansin. Ayan, Garski, parang cancel culture. Di ba? Oo. Kaya ako, minsan, kahit halimbawa, meron silang kaaway. Hindi ako nakikita nyo ba ako nakikisaw-saw? Hindi. Yan lang ako. Steady lang. Huwag tayong tama, huwag ka cancel culture tsaka yung kahon ng kahon. Nawawala tuloy yung kumbaga moral ascendancy ng Amerika sa mga bansa sa daigdig. Kahapon lang, napanood ko sa Al Jazeera. Naku, panuorin niyo po yung Al Jazeera nang malaman yung every minute ko nung mga krimen na ginagawa ng Israel, na talaga tinatarget ang mga sibilyan. Nagsalita na yung foreign policy, kumbaga parang foreign minister ng European Union na talagang nananawagan na sila na dapat magkaroon na ng ceasefire at itigil na itong pag-atake sa mga sibilyan, na sinang-ayuna naman ng foreign minister ng Qatar. Importante po yan dahil yung Qatar ang namamagitan para nga mapalaya yung mga hostages na hawak ng Hamas. At ngayon ang pinag-uusapan nila hindi po pwedeng manatili sa Israel ang Israel sa kasi susutabi. Bongbong, kahit anong himok ninyo na away ng China, gusto niyang mas mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ang China dahilan na parang naman tayong naging kawawa doon. Napansin nyo? Ilang beses natin tinangka na kausapin si Xi, nagtagumpay tayo sa pangalawa, pero parang sa corridor lang sila nagkita. Ano ba yan? Alam ko, busy naman ang mga schedule dyan at Well, anyway, kung ano man kayo, sabihin nyo pro-China, basta ako, ayoko ng gera at maganda itong nagkikita. Ingat-ingat lang po tayo kasi balikan natin yung kasi napakainit po ngayon. Let's admit this. Napakainit po ngayon ni Sarah. Okay? Sobrang init na ngayon ni Sarah na months before, sinabi ko, markahan nyo po yung mga vloggers. Kasi maraming lilipat. Kasi alam mo yung mga yan, kung asa ng views, doon ang lipat. So, markahan nyo yung mga yan. Tingnan ninyo. Bakit lumilipat ngayon kay Sarah? Diba? Na dati naman, hindi naman. Marami pong manggagamit at maraming makikisawsaw. Be very observant to this. Kung tutuusin nga, tingnan nyo. Ultimo,
yung mga TBJ vloggers. Oh, yung mahilig sa itbulaga. Oh, yung iba doon, bumabalik na konti-konti. Bakit? Mahina na eh. Eh, sino malakas ngayon? Sara. So, sausaw sila ngayon. Diba? Pansinin nyo yan. Yung mga ibang mga ano dyan, yung sasabihin, ay, MJ Evangelista, yung generic Itbulaga, tapos yung legit Itbulaga, yung ganyan-ganyan sila, ang dami nila didiscuss. So ngayon, Sara na rin. Sara na rin, babalik. Diba? So mag-iingat tayo. Pero dati, political vloggers. Kung concern yun sa bayan, hindi yun naging tapos ngayon mahina, babalik, di ba? So, be very observant. No, bagamat hindi natin nilalagay sa kahon. Pero titingnan nyo, teka muna, ano ba talaga ang issue ngayon? Ang issue, kung ako tatanungin, wag tayo sa gera. Ganun lang yon. And let's take the cue from Tatay Diggs. Kasi, kung kayo ay tunay na DDS, alam nyo, ayos ang diskarte ni PRRD. Naiintindihan niya ano ang ikakabuti ng mas marami. Alam niya. Naniniwala ba kayo na hindi tanga si PRRD? Kung naniniwala kayo doon, again, hindi ko sinasabing perfecto pero kung naniniwala kayo kay PRRD na hindi tanga, respeto nyo yung ano niya, yung kung ano yung strategy, makikita nyo naman makikita nyo sa bunganga. Saan ba niya tayo dinadala? Pansinin nyo yung dati, yung una, relax lang siya Politika po to. Tatandaan po natin, bagamat hindi trapo si Tatay Diggs, hindi po siya traditional politician, pero politiko pa rin. Alam niya kung ano yung dapat. Kung bagat sa boxing, alam mo kung kailan ka mag-i-straight, kailan ka mag-hook, o kailan ka atras-atras. May panahon, hindi laging atake. Pag atras. Pag Sabi ni Hinan Smart, mangmang mga galit sa China. Correct, oo. MJ Evangelista, gera, wala pang 5 minuto, kaya tayong pulbusin ng kalaban. Correct. Norma, Jalaba. Correct. Ito maganda to sinabi nino. Make love, not war. Oh, yun. I'm a lover, not a fighter. Ganon. Huwag tayo yung Basta tatandaan natin, hindi po ito grupo-grupo, ganyan-ganyan, tapos kakansilin natin, tapos pala desisyon na tayo, ikinahon mo na yung tao. Ay, dinagulat tayo ngayon. Sa nangyari ng development. Sino makakaalam na ngayon na nag-uusap ng China at Amerika? Paano, Coach Soli, kung plastikan? Well, ganyan ang mga bagay. Lahat po ng mga bagay may plastikan. Pero, kung magdudulot ng maganda yung kanilang plastikan, walang problema doon. Kung magplastikan sila, so be it. Basta walang gera, di tapos ang usapan. Hindi ko naman kailangan magbahalan sila Di ba? Sino mag-aakala? Magsasalita si Marcos kay Sara na hindi siya pwede ma-impeach. Sabi ni MJ, cancel China. Lahat ng gamit natin gawang China. Excuse me, MJ. Ang mga gamit ko galing Europe.
UK. Hindi. Correct. Karamihan ng gamit natin China. Pero hindi ko naman sinasabi mag-aali tayo sa kano at kampihan ng China. Hindi rin ganun. Ayoko nga ng China dito sa Pilipinas eh. Ang ibig ko lang sabihin, wag na nating sindihan yung apoy para magkaroon ng gera. Lagi tayo doon sa paayos. Dapat inaayos natin yung mga bagay. Kung nagpaplastikan man, kahit mga politiko ganyan na, pag nakikita nyo na nag-aayos yung mga politiko, kung nagpaplastikan man sila, so be it. Halimbawa sa inyo, Amy Marcos. Alam ko naniniwala kayo nang pa-plastic si Amy. Ako sa tingin ko nang pa-plastic lang din. Pero para sa akin, okay yung ginagawa ni Amy. At least, pinagtatanggol niya sa PRRD. Paano kung plastic? Plastic siya, bahala siya. Basta ako, sasabihin ko sa inyo, tapos, wag iboto si Amy Marcos. Hindi ibig sabihin kinakampihan ko siya. Pero, kung yung kaplastikan niya, magkakaayos sila. Mailalaglag niya yung dapat ilaglag. Natulungan niya si Sara, natulungan niya si PRRD. Kahit pa plastic. But be careful. Huwag nyo iboto. Yan yung sinasabi ko, ha? Hindi ko sinasabing iboto nyo, ha? Hindi ko po sasabihin iboto nyo si Amy. Period. Ang sinasabi ko lang, okay. Ganun eh. Kung nag-uusap na yung mga politiko at napapaayos naman, kung plastic sila, bahala na. Okay lang yun. Basta, yung gusto nating resulta nangyayari. Yun lang yun. Sige, tanungin ko kayo. Sa 10 politiko, ilan ba dyan na hindi plastic? Real talk lang po. Karamihan naman dyan plastic eh. Di ba? Iilan lang po ang hindi plastic dyan. Iilan lang po ang PRRD na hindi naglalagay ng muka sa tarpaulin. Ibig sabihin ba nun, coach, iboboto? Hindi rin. Huwag din kayo tanga. Ibig ko lang sabihin, pag maganda ginawa, hindi po rin. But no, never, ever. Don't vote for Amy. Diretso ko kayo. At least nagkakaintindihan tayo. Kung nakakatulong. Kung siya makapagbigay ng magandang resulta sa Pinas, di so be it. Pakinabang tayo. Sabi ni MJ, nature na ng mga politiko maging plastic. Oo nga, real talk. Huwag na rin po tayong naive, ha? Yung, hindi ko, Choli. Yan sinasabi niya, yung plastic yan. Hindi po, huwag ganun. Kasi, diretsuhin ko kayo at alam kong alam nyo na bago po sabihin sa inyo. Huwag po kayong maligaw. Karamihan dyan plastic. Di ba? Asa pa kayo na hindi plastic. Ulitin ko, ang importante, yung kaplastik ang binanggit nila, i-deliver nila. Kung hindi man yun galing, meron man silang personal agenda, bahala sila. Sinabi, ayaw ko ng gera, hindi tayo makipaggera. Hindi plastic. Basta walang gera. Kaya mo na magplastikan niya, mayan. Dali, yung iPhone 15 made in China nga eh. Oo, karamihan ng gamit natin, made in China. Bilik, tingin kayo? Tingin kayo aircon. Tingin kayo TV. Tingin kayo lahat. Kahit iMac, tingin ka. China yan. That's politics. O yan, sabi niya. Correct. Rowena Cruz, correct. Huwag ipare si BP Sara kay Senador Amy. Tama na, wag na pabudol. Oo nga, totoo yan. Wag na tapabudol. Pero at the end, sinabi niya, peace not war. Ayos din ako dyan. Okay, kung nakikipagbati si Amy, kahit plastic, sige. Baka i-quote nyo ako, chap-chapin nyo yung sinabi ko, ha? Maliwanag yan. Don't vote for her. Diba? Ako naman ganyan lang eh. Halimbawa, ito si MJ Evangelista.
May sinasabi siyang tama. Di sasabihin ko, tama. Eh pag may sinabi siyang mali, sasabihin ko mali. Eh ibig sabihin ba, kaaway ko si MJ? Hindi rin. Hindi ganun. Wag natin ikakahon. Norma, most of the politicians are liar. That's the way it is. Kaya, kung hindi ba plastic ang mga politician natin, dito ba tayo sa... The fact na ganito kalagayan ng bansang Pilipinas, we have a problem. MJ, best tandem, Sarago. Ay, totoo. Yan ang ultimate dream ng DDS. Remember this, ha? Remember this. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi po kami, hindi kami kakampi sa pula, hindi kami kakampi sa dilaw. Ito po ang tiningnan namin. Sara, go. Kaming banateros. From the start, Sara, go. Kaya lang, umurong si Sara eh. At nag-vice president. Alam nyo naman siguro. Hindi kami umagri. Ayaw namin. Ayaw namin nung katandem. Ayaw. Kaya hindi po kami hindi po kami nagpautok. Kanino namin kinuha ang Q? PRRD. Kaya sinasabi ko sa inyo, let's take the Q kung PRRD. When to attack and when to lie low. Kaya pag sinabi niya, Coach, eto sinabi ni PRRD, ibang sinabi ni Sara. Ano ba ginawa namin? Di ba kay BP, kay ano kami sumunod? Kay PRRD. Hindi namin sinunod si Sara. Hindi, kaya ganun yun. Ibig sabihin ba, Coach Oli, kahit maganda sabihin ni Boss MJ Evangelista, di mo siya iboboto? Depende sa resibo, Bright Narya. Nasa resibo yun. Oh. Hindi yung sasabihin. Yung resibo. Kasi, maganda yung sinabi ni Bright Narya. May connection din yan. Pag may sinabi yan, ang singilan yan, nasa eleksyon. Lagi ko sinasabi, yan ang panahon natin makaganti sa mga politiko pagdating ng eleksyon. Yung sinabi ba niya, nagkatotoo. Kahit yung sinabi niya kaplastikan, pero nagkatotoo, okay yun. Boto natin. Ay, hindi nagkatotoo. Kaya ako, wala sa tao. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ano advocacy ako? Ay kung kontra-durugista, kahit si Delima pa yan. Halimbawa, si Delina talagang seryosong pinaglaban. Kailangan may drug test sa lahat. Talagang kumontra sa droga. Susuporta mo si Delima? Example lang. Yes, bakit hindi? Hindi ako dilawan. Pero pumasok siya sa advocacy ako, bakit hindi? Which I think it's impossible. Kaya lang, hindi pa rin sa tao. You deliver what the people needs. Ayos tayo. Dapat doon. Sana nga matuloy, no? We will see. Malalaman naman natin ang Q kay PRRD. Palagay ko naman nadala na si I don't think matutuloy ang Sara Aimee. I don't think so. Nadala na rin siguro to si Sara. Sabi ni Felipe Dumabak, politics, pera-pera lang yan. Pwedeng tama ka, pwedeng tamang-tama. At then again, balik tayo dun sa ko. Kung pera-pera sila, talagang ayaw man natin, wala na tayong magagawa. Ang importante, matuto tayo. Kung sino yung mga wag na natin iboto ulit. Anong problema sa Pilipino, binoboto ulit eh.
Tonight's performance will start